Rosalinda, Rosalinda. Mukha yatang gustong-gusto mong pinupuntahan ng kapatid ko, Anibal. Sinasabi ko lang sa kanya na kapag kinasal tayo, magiging parang kapatid ko na siya. Oo, kapatid, na napapansin ko na talagang tuwang-tuwa sa magiging bayaw niya. Ate naman. Ganun na nga, sinasabi ko na malaki na ang pinagbago niya. Pero malinaw na ngayon. Masaya siya para sa ating dalawa, Fedra. Sana nga yun ang totoo, Lucy. Pinagmamalaki ng papa mo ang narating niya sa naging katayuan niya, kapangyarihan. Sana bago ka pumili ng asawa, inisip mo ang pangalang dala mo. Ang buhay at ang kayamanan na iniwan niya para sa'yo. Alam ko kung paano yun, dalhin na merong dignidad. At yun namang kayamanan, wala akong pakialam doon. Sa inyo na lahat yun, Mama. Meron naman akong pera at propesyon. Tara, Rosalinda. Fernando Jose! Kung gusto niyo akong makita ulit, hanapin niyo ako. Sa bahay ko, pwede ko kayong papasukin. Paalam, Mama. Sigurado minamanipula na pulubing yun ang anak ko. Ginagawa niyang gusto niya. Tinuturuan niya siyang maging rebelde sa akin. Sa akin na inalay ang buong buhay ko sa kanya. Galit na galit siya sa inyo. Mas pinili niya siya. Yung walang kwenta. Ayaw niyang tumira dito sa bahay. Kung hindi ako papayag na isama niya yung babae. Pero ayoko. Ayoko! Hindi ako magpapatalo sa kanya, Berta. Hindi pa ako talo. Humanda siya. Hindi dito magtatapos ang laban. Hindi ako papayag. Ito pa lamang ang simula ng labanan naming dalawa. Hindi niya ako matatanggap. Hindi niya ako mamahalin. Ano ka ba, mahal ko? Huwag mo nang alalahanin yon. Alam mo ang gagawin natin? Magsimula sa umpisa. Magsimula ng bagong buhay. Sa ngayon, maghahanap muna ako ng kwarto sa isang hotel. Pagkatapos maghahanap tayo ng isang apartment kung saan mabubuhay tayo ng payapa. Nang tayong dalawa lang. Yung walang manggugulo sa atin na kahit sino. Mukhang masaya sila, hindi ba, Berta? Oo, mukha nga, Alfredo. Sana lang lagi silang maging masaya. Buong puso kong hinihiling yon, Berta. Para kay Rosalinda, kay Fernando Jose, at ganun din kay Soledad, at sa akin din. At ano naman ang kinalaman ng isang yun sa inyo, ha? Sila ang magpapatuloy ng pagmamahalan namin na hindi namin nakamit. Isa pa, hindi naman magiging maganda kung yung ginawa ko 20 years ago ang sisira sa buhay ng mga batang yun na napaka-inosente at nagmamahalan ng sobra. Pwede tayong magmahalan ng parang ganon. Ayos ka na ba? Ay, oo, mahal ko. Basta ba hindi ko nakikita ang mama mo, sa tingin ko ayos lang ako. Mabuti naman. Ang iisipin lang natin ngayon kung paano maging masaya. Hindi man ganun kadami ang pera ko tulad ng dati, pero sapat na to para mabuhay tayo ng maayos at wala nang kailangan pa. Wala na? Huh? Halikan mo. Wala na. Wala na, mahal ko. Ay. Rosalinda, bakit mahal ko? Bakit mahal ko? Ano nangyari? Ha? Ano yun, mahal ko? Hindi ako makapaniwala, Senyora Valeria. Nakahanda kayong gumastos ng malaking pera para lang itagot hindi nyo alagaan ang sarili nyong anak na babae. Tan, 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 tan. Ano kaya masasabi ng bagong kasal? Mag-speech kayo! Nakita mo naman kung gaano sila kasaya ngayon. Masaya ngayon. Oo, para sa'yo. Nung araw na pumunta ako sa law firm, handa na akong sabihin ang totoo. Sino bang lalaking to? Mahal mo pa rin siya at hindi ko gusto na nagkikita kayong dalawa. Soledad. Ayaw mo ba sa akin, Alfredo, ha? O mas pipiliin mo pa rin ba ang nararamdaman mo sa ibang tao? Anong nangyayari? Rosalinda.
Ang susunod na